Hello guys, good evening dito at good morning dyan. Eto may pag-uusapan tayo ngayon at eto kukumentuhan natin, napakaganda nung napanood kong interview kay Sentry. At eto, sama-sama natin panoorin at scrutinize natin at komentuhan natin yung kanyang mga sinasabi rito. Sige, let's go. Senator, magandang bagay sa iyo, Fuentes ng Abante and Billionaire. Sir, question lang, may nabanggit kayo kanina na si Sara may diferensya sa pag-iisip. Bungad pala, sira ulo yung reporter Ang tanong agad, yung nabanggit ni Sentry, oy Sentry, may nabanggit ka kanina, may nabanggit ka na may sira sa ulo. Tama ba yung word? Teka lang, ano ba yung word na ginamit? Sira ba ang ulo? Ano ba? May diferensya sa ulo, no? Ano ba? Ulitin natin. Abante and Billionaire. Sir, question lang, may nabanggit kayo kanina na si Sara may diferensya sa pag-iisip. Ay, may diferensya sa pag-iisip. Entrada pala, guys. May diferensya daw sa pag-iisip si Sayad. What the Sige. Kung sakaling malalagay sa kapahamakan ng Pilipinas. It is, sir, a literal parang sinasabihin natin si VP Sara na may diferensya sa pag-iisip, or something like an analogy lang. Hindi analogy yun. Talagang may diferensya. Ito, sa sarili ko lang. Talagang may diferensya sa utak yun. Kaya nga ang tawag ko may sayad So, that's not an analogy, but facts talaga yun. Talagang si Sayad ay may diferensya sa utak. What the heck? Sige, pakinggan natin sa Good Sentry. Yun po ang assessment ng mga military officers. Si Sentry naman, pakunwari. Yun daw ang assessment ng mga military officers. Kasi sa interview niya nung una, sinabi na niya, one of the reason why those retired militaries and some active officers don't want to join itong call out about sa pagpapababa kay PBBM and dito sa revolutionary government or whatever HSS kung ano-ano kasi nga ang makikinabang at ang magmamana ng presidency ay si Inday Sayad. So in short, walang may gustong military at alam yan nila focus ng mga siraulo. So mga didilis eto pakinggan nyo ayun daw sabi ni Sentry kasi nga yun ang pananaw ng mga military, si Inday Sayad ay may sayad talaga. Hindi lang may sayad, may saltik, talagang literal na siraulo. Diba? Sige, pakinggan natin si Sentry. Na nakakaugnayan ko. Na fearful, kaya ayaw nilang makialam dito sa mga panawagan na pumasok sila at patalsikin si President Marcos. Hindi lang dahil sa tapat sila sa kanilang tungkulin at sa konstitusyon, kundi fearful sila na pagka ang naupo si Sara, unang-una, magiging pro-China ulit yung Pilipinas. Ayun, totoo talaga yun. Hindi lang pro-China, eventually, mabebenta na ang Pilipinas sa China. At tayo ay magiging China na. Diba? Naku, puro din, bisto na, sabay, i-content ko sa ibang content yung problema ng China ngayon May napanood ako sa China Insider yata yun So, ito may revelation do. Pero yun, tama. Tama, yun talaga ang mangyayari at yun ang assessment ng ating mga military. Syempre, yung mga military natin yan, nanumpayan para sa bayan. Nanumpayang mga yan para sa para sa konstitusyon. At yung mga yan ay hindi nanumpa para sa tao, nanumpayan ay sa posisyon ng tao, di ba? Tulad ng presidente bilang kanilang commander-in-chief at sila ay magiging tapat sa chain of command. Ibig sabihin, ang kanilang commander-in-chief ang presidente at lahat sila ay pinoprotektahan ang ating konstitusyon, kasama na rito ang ating mga lupain, ang ating pag-aari at ang ating soberenya na inaagaw ng China. Talagang hindi ko gusto kay Inday Sayad yan. Isipin nyo kay panahon pa lang ni Digong gusto na tayong gawing China. O diba? Kaya wala talaga. Sige, tuloy tayo. At alam nila yung nangyari nung panahon ni Duterte. Pangalawa, alam nila, nararamdaman nila na may diferensya sa pag-iisip. Klaro, mga didilis! Ulitin natin. Sabi? Nararamdaman nila. Okay. Nararamdaman.
Ang lakas ng instinct ng mga sundalo, syempre. Part ng kanilang training yan, yung sensitivity, ano, tsaka yung talas ng, ano, hindi lang talas ng pag-iisip, talas din ng pakiramdam, syempre. Sa mga military, sa training nila, ramdam nila yan. At marunong rin silang kaya nilang, anong tawag dito, ma-assess ang isang tao, di ba? Kumbaga, para itong mga psychiatrist ang dating. At ramdam nila. Ramdam nila na may saltik kasi sa'yo. Mga didiles, huwag kayo pumayag. May saltik daw si BP nyo. What the heck? Galit na naman ito si Bayot Bay. Na may diferensya sa pag-iisip. Sabi ng mga military, ha? Yung mga retired, tsaka most likely yung mga mga active, ha? May diferensya daw sa pag-iisip si Sayad. Totoo naman yun. May diferensya naman talaga. What the heck? Di ba? Ako na nga lang, kita-kita ko. Hindi lang ako, pati kayo. Kita-kita nyo na si Inday Sayad, talagang may diferensya sa pag-iisip. Di ba? Kaya nga yan hindi pinapatulan ng tatay kasi may diferensya sa utak. Teka lang, ang tanong ko, sa magkakapatid, meron ba rong matino? Meron ba rong normal? Para feeling ko, lahat yun yung apat na yun, lahat may diferensya sa isip What the heck? Yeah. Sarah. Nakita nila yan, the way she acts, yung demeanor niya, public tama, demeanor, yung demeanor, plus yung dalawang videos niya, Okay. na gigil siya, na gusto niyang pugutan ng ulo si President Marcos. Diba? At least, Na-imagine, at least may resulta yung pagiging baliw ni Saya, di ba? Nakuha niya ang attention ng mga military, kaya lang, negative nga lang. Nakuha nga niyang attention, negatibo nga lang. Di ba? Bobong-bobo lang. What the heck? na gusto niyang pugutan ng ulo No. si President Marcos. Na-imagine niyo ba kung gagawin yan kay Trump? Wala na. Matik yan pag ginawa yung kay Trump. Diyos ko, puro mapapawat dahig ka na. Mabait pa talaga si PBBM, no? Diba? Ora mismo. Habang sinasabi mo yun, dadamputin ka na. Correct. Dito, nagkaroon lang ng pause eh. Nakalagay yan sa anti-terror law Okay. Kung hindi lang nagpigil siguro si President Marcos, dapat ora mismo. Yun, totoo yun, guys. Pasalamat si Inday Sayad, mabait lang talaga si PBBM. Kaya kayong mga didilis, magpasalamat kayo kay PBBM. Kung hindi, nakakulong na yan, dampot na yung Sayad ninyo. Pasalamat kayo, ha? Mabait si PBBM namin, ha? Pinababayaan lang kasi sabi nga ni PBBM, pag pumatol ka sa siraulo ka na. Di ba? Kaya gano'n, pero ako na lang ang papatol kay Sayad. Titirahin ko lang, tawagin nyo na ako siraulo, wala akong pakialam. Kasi yung pinapatulan ko siraulo. Palapatol ako sa siraulo wala kayong magagawa. Kaya si Inday Sayad, papatulan ko yan. Siraulo talaga. Dinampot na yan siya. Sigurado Anyway, yun. bottom line, No. she is unfit Yeah, it's to correct. hold public office, and more so, she is unfit to be president Correct. of the country. Correct. Yan na yung assessment ng iba't ibang mga military officials na nakausap ko. O yan ha, maliwanag ha. Iba't ibang mga military officials, hindi niya sinabing retired. So, ibig sabihin, mga aktibo sa bagay. Kasi nga naman, kung gusto mong pabagsakan ng gobyerno, kailangan talaga makumbinsi mo ay yung mga nasa active service, hindi na yung mga retired. Retired niya, wala na yung magagawa Pero yung mga nasa active service, yan ang medyo delikado. Ang problema ni Inday Sayad, paano niya makukumbinsi? Kung yung mga officers, active officers, ang tingin kay Sayad, may diferensya sa isip. O di ba mga didilis, paano niyo makukumbinsi ang militar kung ang tingin nila sa inyong pinunong pinagpipitagan may sira ang ulo, may sira ang utak at kulang-kulang. O di ba, maliwanag ha, hindi galing pala kay Sentry yun ha. Galing yun ay sa mga military officers na nakakausap ni Sentry. Di ba? May saya daw yung inyong BP. Back. How about your assessment, sir? Yeah, maganda. Tingnan natin. Pakinggan natin, ha. Tinanong ng reporter, how about your assessment, sir? Ibig sabihin, ito, personal ng pananaw ni Sentry. So, ano kaya ang personal na pananaw ni Sentry? Sige, pakinggan nga natin, ha.
kung anong kanya sasabihin. Are you able to say na meron talaga something si VP Sara? Oo. Ano? Ang bilis ng sagot ni Sentry. Are you able to say na meron talaga? Ang sagot agad ni Sentry, oo. Walang kalatoy-latoy, no? Hindi man lang nag-isip, eh. Talagang diretso-diretso agad, eh, no? Ang bilis, direct to the point, oo. Sira ulo itong reporter na to magtanong, ah. Sino ba ito? Ang sagot ni Sentry, oo. Oy, mga didilis, oh! Si Sentry, oh! Ayan, ha, sabi ni Sentry, ha? O, umayon si Sentry, sabi niya may sira ang ulo daw ni Sayad, oh! Sige nga! Talaga, what's the term dyan? Krung-krung. Inday Sayad! Sabi ni Sentry, krong-krong ka daw! Krong-krong! Inday Sayad! Krong-krong ka daw, oh! Karatado talaga to si Sentry, no? Krong-krong. Ano lakas ni Sentry mag-asa? Krong-krong daw si Sayad. Ang lakas mo, Sentry! Walang iya ka. Di ba? So, ako, sabi ko nga, hindi naman ako psychologist, hindi naman ako, but alam natin when we see somebody na may diferensya. Di ba? O, tama yung sinabi ko kanina, di ba? Madaling makilala pag may sayad. Eh, pagkakita mo pala kay Inday, alam mo na may sayad. Alam mo na may something. What the heck? Ako hindi ko i-risk ito, nabibigyan ko to ng powers ng presidency. Ay, tama, may sira ulo yun, eh. Grabe yung temper. Nakita mo yung demeanor niya sa house. Yeah, o, tama. Yung may nagsasalitang congressman, ginawa niya yung talk to the hand. Oo, tanda ko. Bastos ka, Sentry. May sira nga ang ulo, may sayad nga, eh. Vice President yan, ha? Dek. Ginanon niya yung congressman. Ano yun? Di ba? Parang bata. May sira ulo. Di ba? Tapos biglang puputok, magagalit. Yung ginawa. Ayun yan, nag-iiba-iba bigla ng mood. Tapos biglang tatawa pagkaharap na si Sulayka. Ang lakas ng tupa ka. Gawa niya dun sa sheriff. Oh, Suntukin sinuntok niya. pa, Di ba? Dek. May anger management issue siya at the very least. So yan po yun. O yun. What the heck? O guys, ha? O eto. O mga titilis dyan, ha? O sabi ni Sentry, may krung-krung daw si Sayad. Tapos sabi ng mga active officers, ha? Ng military, si Sayad daw ay talagang may diferensya. So, malabo talaga. So, wala talaga. Hindi mangyayari na, na maging na suportahan nila yan kasi nga may diferensya. May diferensya ang pag-iisip. Pero guys, ha, ito, kung ako sa inyo mga didilis, kumbinsihin nyo si Sayad, sabihin nyo, idemanda si Sentry. Idemanda ng libel. Kasi, tsaka ng unjust vexation. Kasi sinabihan si Vice President ninyo ng krung-krung. Kasi pwede naman siya magdemanda na. Na-demanda niya nga ng perjury si Caramel, eh. Bakit si Sentry hindi niya kaya i-demanda? Kahit nga sila pulong, hindi nga nila ma-i-demanda. Takot kay Sentry. Sige na, sabihin nyo i-demanda, tinawag siyang krung-krung. What the heck? So, sira ulo talaga si Sayad, no? O yan, legit, mga officers na nagsabi, mga active military officers, si Inday Sayad daw ay krung-krung. So, yun lang. Sa mga didilis, tandaan ninyo, o yan, maliwanag yan, yun lang, sa mga didilis dyan, mga bobo at may Sayad, ang tatay nyo ay karton. Ang vice president nyo ay krung-krung. Manatili kayo mga bobo at may Sayad sapagkat ang may Sayad ay laging high blood! Bye, mga krung-krung!